Welcome to Kwento Kids! Sumabay sa aming pagsalaysay ng mga kwentong puno ng saysay. Kwento Kids is presenting with permission from Adarna House and the creators of this book. Author Roberto Alonzo and illustrator Alberto Gamos. Pandaguan, bakit namamatay ang tao? Walang namamatay na tao noong araw. Dahil pinagpala ng bathalang si Kaptan, payapa ang buhay ng mga unang tao sa lupa. Walang sakit na dinaranas ang mga tao dahil malinis ang lupa, hangin at tubig. Walang digmaan at walang sanhi ng kasalanan dahil sagana sa pagkain ang magandang paligid at kakaunti pa lamang ang mga tao. Nakatira sa tabing dagat sina Pandaguan at Lupluban at ang kaisa-isa nilang anak na si Anoranor. May malikhang isip si Pandaguan at napakahilig niyang tumuklas ng kung ano-ano. Araw-araw, may bago siyang naiisip gawin mula sa bagong gamit ni Lupluban sa bahay hanggang sa bagong laruan ni Anoranor. At isang araw, nakalikha siya ng lambat. Kumuha siya ng makukunat na baging sa gubat na kininis at ibinabad sa dagat para lalong kumunat. Pagkatapos, pinagkabit-kabit niya ang mga baging hanggang maging isang matibay at malaking lambat. Noon din, sinubok niya ang gamit ng lambat. Isang malaking pating ang nahuli ng lambat. Pilit hinila ni Pandaguan ang lambat para maiahon sa dalampasigan ang pating. Tuwang-tuwa siya sa tibay ng lambat. Ngunit biglang namatay ang pating nang mabilad ang katawan sa init ng araw. Nalito si Pandaguan. Hindi niya maintindihan kung bakit namatay ang pating at napaiyak siya. Malakas na iyak. Narinig ni Kaptan ang iyak ni Pandaguan. Noon lamang siya nakarinig ng iyak ng tao at inutusan niya ang mga langaw para magsiyasat. Nagkakainan noon ang mga matatakaw na langaw kaya't hindi pinansin ang utos ni Kaptan. Sa galit ng bathala, isinumpa ang mga langaw. Kaya mula noon, naging palaboy ang matatakaw na langaw at padapo-dapo sa anumang makitang pagkain. Tinawag naman ni Kaptan ang isang uwang at ito ang inutusang bumaba sa lupa. Mabilis na tinupad ng uwang ang utos. Nakita niya si Pandaguan na iyak ng iyak sa tabi ng patay na pating sa dalampasigan. Agad niyang iniulat kay Kaptan ang nakita. Lalong nagalit ang makapangyarihang bathala. Nahagilap niya ang isang matalim na kidlat at galit na ipinukol sa lupa. Tinamaan ng kidlat si Pandaguan at nasunog. Napunta si Pandaguan sa daigdig ng kabilang buhay. Si Pandaguan ang unang tao sa kabilang buhay. Mabilis na kumalat ang balita at naging usapan ang pagkamatay ni Pandaguan. Ipinagluksa ni Lupluban ang pagkamatay ng asawa. Dinalaw si Lupluban ng mga tao at nakiramay. Isa sa mga dumalaw si Maracuiron. Matagal nang gusto ni Maracuiron si Lupluban, kaya't lihim na maligaya ang lalaki sa nangyari. Sinamantala ni Maracuiron ang pagkaulila at pag-iisa sa bahay ni Lupluban. "Huwag kang malungkot," tukso ng lalaki. "Mas aalagaan kita't mamahalin." Hindi tumigil sa panliligaw si Maracuiron hanggang sa mapatangon niya si Lupluban. 30 araw si Pandaguan sa kabilang buhay. Napakalungkot at nag-iisa siya sa kabilang buhay. Nalulungkot siya at wala ang asawa at anak. Nalulungkot siya lalo na dahil kay Lupluban. Mahal niya si Lupluban at naaawa siya sa asawa. 30 araw din siyang iyak ng iyak. Sa dulo, naawa si Kaptan kay Pandaguan. Pinabalik ng bathala si Pandaguan sa lupa. Si Anoranor lamang ang nasa bahay nang dumating si Pandaguan mula sa kabilang buhay.
Gulat na gulat si Anoranor, ngunit natuwa dahil nakabalik sa lupa ang kanyang ama. Sinabi niya kay Pandaguan ang nangyari. Sinabi rin niyang nasa isang pagdiriwang sa kabilang nayon si Lupluban kasama si Marakuyron. Inutusan ni Pandaguan si Anoranor na sunduin sa pagdiriwang si Lupluban. Makainom ng alak si Lupluban at masayang-masaya nang sunduin ni Anoranor. Hindi siya makapaniwala sa balita ng anak. "Paano makakabalik ang patay?" tanong niya. "Nananaginip lang ang anak mo," sabi ni Marakuyron, at hindi sumamang umuwi si Lupluban. Parang muling namatay sa Pandaguan nang umuwi si Anoranor na hindi kasama si Lupluban. Sa sama ng loob, hiniling niya kay Kaptan na muli siyang dalhin sa kabilang buhay. Magmula noon, hindi nakababalik sa lupa ang sino mang mapunta sa kabilang buhay. Ang sabi ng matatanda, kung naniwala lamang si Lupluban sa pagbalik ni Pandaguan, ay wala sanang namamatay na tao hanggang ngayon. Thank you for spending your time with us today. We hope you have learned about our culture and people as we share more pieces of Philippine literature with you. You can also read Adarna House books online through buribooks.com, an extensive e-library of Adarna House books. Please don't forget to like this video, subscribe to our channel for more exciting tales, and share it with your friends and family who love reading and learning as well. Mabuhay ang pagbasa!